Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa lahat. Welcome po sa ating pagdiriwang ngayong madaling araw pa. Madilim pa eh. So ngayong umaga, mapapakinggan natin ang unang mga araw na Jesus bilang Mesiyas na naglilibot, nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. Paano ba si Jesus nagsimula sa kanyang public ministry, kung tawagin? Natitipon tayo sa ngalan ng Diyos, natitipon tayo kasama niya, tayo nananalangin, humingi ng bendisyon para sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, nagsimula ka sa iyong misyon sa pag-anyaya sa mga tao upang sila'y magbalik loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nanawagan ka sa mga taong maging tanging disipulo alang-alang sa kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinagaling mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam.
Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May isa namang nagsabi, kay Pedro ako. At may nagsabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binigyan ba kayo ng ngalan ni bininyagan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang tayo sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay binabalikan ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa bayan ng Diyos. Kung tawagin natin ay the public ministry. No? Palagay ko,
magandang pagnilayan, magandang balikan. Dahil katulad din ng ating mga buhay, no? Magandang balikan kung paano tayo nagsimula. Okay? Halimbawa, pag-aasawa, ang pag-uusapan, kung kayo'y ilang taon ng kasal, 20 years, 35 years, no? Paminsan-minsan, magandang balikan. Paano ba nagsimula? Paano ba kayo nagsimula? Halimbawa, kung paglilingkod sa bayan o paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon, no? Pagpapari. Magandang balikan ang simula. Bakit? Kasi, diba, tulad ng mag-asawa, pagka tumagal na, medyo nagkakalabuan. Habang tumatagal, parang nawawala na yata sa tono. Nawawala na yung pagmamahalan. Ano ba yun? Pero nung una, kung babalikan, ano ang mga naramdaman mo para sa asawa mo? Ano yung mga pangako mo sa kanya? Ano yung mga pangarap? Yung mga dreams? Di ba? Mga golden dreams para sa inyong dalawa at para sa inyong mga anak. Nagkukumahog ka. Nasimulan ang pamilya. Kasi maganda ang nakikita mo at pinapangarap mo para sa lahat. Sa mga naglilingkod sa ating bansa, ganun din, di ba? Marami sa kanila, ang tatamis ng mga pangako. Pag ako ang naging presidente, ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Pag ako ang naging mayor, naging barangay kapitan, pagagandahin natin ang lahat. Ayan. So, binoboto naman natin. Ano po? Sa pagpapari, ganun din. No? Habang tumatagal ang pari, parang nawawala na ng gana. No? Nadi-discourage na lahat. Kaya binabalikan, paano ba yung simula nung ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon sa pagpapari? You recapture the original inspiration. The original idealism. The original clarity of purpose, the good intentions, the purity of intentions, nababalikan mo yun, nakukuha mo ulit, hoping na eto, maibabalik mo sa dati. Pinagkaiba lang sa atin sa Jesus, sa ating pagsisimula, at sa pagsimula ni Jesus, tayo, yan, pumapalya, tayo, nawawala sa, alam mo yun, nadidiskaril minsan, at minsan pa, no? Nagagawa pa nating sirain ang lahat ng ating ginawa. Lahat ng ating sinimulang gawin. Pero hindi ganun kay Jesus. Kakaiba si Jesus. Siyempre, no? Kung ano yung binalak na Jesus, tinutupad niya, ginagawa niya, at nagtatagumpay. Tatlong bagay na ating titingnan sa Ebanghelyo. Number 1, ano bang gagawin ni Jesus? Eto, lumabas na siya. Matapos ang 30 anyos na pananatili sa bahay nila kasama si Maria at si Jose, biro mo, 30 years, exclusive kay Maria. At nung nabubuhay pa si San Jose, ang kanyang amain. No? 30 years with his family. At ngayon, eto na, umalis na siya ng bahay. At ano ang kanyang gagawin? Ano ang balak ni Jesus? Ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo, kasi pinaiksi ito Nasa chapter 1, verse 14 tayo kaagad. No? Ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ang propesiya ni Propeta Isaías. Anong sabi niya? A people living in darkness has seen a great light. No? So dumating si Jesus sa lupain, umalis ng Nazareth, dumating sa Capernaum, no? Saan naroon ng Zebulun, Naphtali, no? At sinasabi, the way to the sea, at sinasabi, a people living in darkness, ang mga tao na nabubuhay sa kadiliman ay nakakita ng liwanag. Symbolic ang paglalahad sa atin ng misyon ni Jesus. Ano ang balak ni Jesus? Anong gagawin ni Jesus? Anong sisimulan ni Jesus? Ang hanguin ang mga tao na nabubuhay sa kadiliman. Tayo yon. Tayong lahat yon. Siya ang Mesiyas na magdadala ng liwanag. Siya ang Mesiyas na magpapanibago ng lahat. Babaguhin niya ang lahat. Ang kabulukan na umiiral,
magkakaroon ng sariwa, a new order of things, a better life, a better world. Na? Ayan. Paano gagawin ni Jesus ito? Well, alam na natin, no? Ha? Siya yung Panginoon na galing sa kalangitan, bumaba, nagkatawang tao, para ano? Para mag-alay ng kanyang buhay. So diyan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, babaguhin niya ang mundo. Babaguhin niya ang buhay ng tao. Ito yung una. So, ano yung gagawin ni Jesus? Aayusin ang buhay natin. Aayusin ang mundo. Paano? Mamamatay siya. Ito yung kabayaran. Mag-aalay ng kanyang buhay. Pero hindi nagtatapos doon. Kailangan bumangon sa libingan. Magtagumpay. Pero kulang yun. Kulang yun. So sa pagpapasimula ni Jesus sa kanyang gawain, may sinabi siya. Ito yung, kumbaga, presidente, inaugural speech. Napakaiksi, one sentence. Ang mga presidente, kapag nanungkulan, haba-haba ng mga speeches, no? 30 minutos, 45 minutos. Pagkatapos, palpak naman pala kalaunan. Si Jesus, napakasimple. One sentence ang kanyang sinabi. Ano sabi ni Jesus? Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Dumating na ang takdang panahon. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Magbalik loob sa Diyos. Maniwala sa mabuting balita. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Kahit na paulit-ulit si Jesus mamatay at muling mabuhay, hanggat ikaw tao, hindi ka nagsisisi sa mga kasalanan mo, walang pagbabago. Walang pagbabago. Ikaw tao ang sumira ng buhay mo. Ikaw tao ang sumira ng mundong ito na napakaganda sana. Sinira mo. Tapos uupo ka lang? Uupo ka lang, wala kang gagawin? Sasabihin, ano ka? Siniswerte. Hindi pwedeng ganun. Ikaw na sumira ng buhay mo, tutulungan mo ang Panginoon, ayusin ang buhay mo. Ang kasalanan, ang mali na ginagawa ng tao, eto naman talaga ang sumisira ng buhay natin, di ba? Tingnan mo mga pamilya natin. Sabi nga natin, nagsimula kayo bilang mag-asawa, ang gaganda ng mga pangarap nyo, ang tatamis ng mga pangako nyo sa isa't isa, maganda kung sa maganda. Ba't nagkaganon? Ba't nagkalabuan? Ba't nagkakalabuan ang mag-asawa? Sariling kagagawan. Sariling kagagawan. Iba dyan, di ba? May asawa na, patingin-tingin pa sa iba. May asawa ka na, nangako ka na, nanumpa ka sa harapan ng altar ng Diyos, na itong puso mo, ibibigay mo sa asawa mo, at wala nang magmamay-ari ng puso mo. Nangako ka ng pag-ibig, lubos na pag-ibig, nangako ka ng katapatan, ang dami mong ipinangako sa Kanya, sa harapan ng Diyos. Tapos, gagawin mo ito. May responsibilidad, maraming responsibilidad. Tapos tatamad-tamad, hindi gagampanan. No? Marami po. So ano sinasabi natin? Ang sinasabi lamang natin, tayo ang gumagawa ng kasiraan sa ating buhay. So natural lamang, kailangan tayo makaahon doon sa mga masamang gawain. Ang sabi nga, pagsisihan ng lahat, magpanibagong buhay kasama ang Panginoon, then makakaasa tayo ng bagong buhay. We can change, we can hope for a better life para sa sarili, para sa pamilya, para sa ating lipunan o bansa. Tingnan mo ang ating bansa, di ba?
Bakit paminsan maraming kabulukan? Maraming issues, walang katapusan yan. Matatapos ang isa, may papasok na panibago. Ang ating lipunan laging ganun. Bulok dito, bulok doon. Investigate dito, investigate doon. Anong pinagmumulan ng lahat ng kabulukan sa lipunan? Ang masamang gawa. At sabi na Jesus, hanggat hindi nagbabago ang mga puso, hanggat walang tunay na pagsisisi sa maling gawa, hindi magbabago. Kahit na paulit-ulit na mamatay ang Panginoon para sa atin. Ang pinakahuli, anong sinabi ni Jesus? Ano binabanggit ng Ebanghelyo? Tumawag siya ng mga alagad. Habang naglalakad, nakita niya si Simon, Andres, naghahagis ng lambat. Anong sabi niya? Sumama kayo sa akin at kaya gagawin ko mamamalakaya. Nagpatuloy ng lakad, nakita si Santiago at si Juan. Ganun din, tinawag sila ni Jesus at sumunod sa kanya. Mahalagang bahagi po ito ng binabalak ni Jesus para sa atin. Tinitipon ni Jesus ang lahat ng tao. Tumatawag si Jesus, mga alagad. Ano ang papel ng mga alagad ni Jesus dito sa magandang plano ng Panginoon? Sa wikang Ingles, the disciples of Jesus are called to become agents of change. Agents of change. Tagapagdala. So hindi lang tayo, ano sabi mo, Lord? Yes, Lord, naniniwala ako. Ano pa, Lord? Ano pang gusto mong paniwalaan ko? Okay, Lord, naniniwala ako. Yun lang? Yun na yun? Alagad na tayo? Walang gagawin? Hindi po. Maraming gagawin. Agents of change. Paano ba sa Tagalog yung agents? Mga alagad ng pagbabago ng buhay. Paano ba yun? So obvious sa ginawa ni Jesus na ito, doon pa lang sa simula ng kanyang panunungkulan, no, na kailangan tayo ng Panginoon. Kinakailangan tayo ng Panginoon. Anong gagawin natin? Tutulong tayo sa kanyang misyon, sa kanyang gawain. Paano? Tayo ang tagapagkalat, tayo ang tagapagdala ng pagbabago ng buhay. Paano yun? Anong ginawa ni Jesus sa mga alagad? Unang-una, we have to be filled with Jesus. Kailangan mapuno tayo. Sa sarili natin, wala naman tayong alam. Kailangan mapuno, matuto tayo mula kay Jesus. We have to be filled with Jesus. We have to be filled with His love. We have to be filled with His teaching. We have to be filled with His life. So, ang dadalhin natin para panibaguhin ang ating buhay, ang lipunan, ay ano? Si Jesus. Si Jesus, ang Panginoon. Dadalhin natin doon sa kung saan tayo nakatira, saan tayo nagtatrabaho, saan tayo umiikot at nabubuhay. We must bring God. Kung gusto nating magkaroon ng liwanag, ay ang ganda ng symbolism sa binyag, no? Matapos binyagan ng bata at lahat, ang pinakahuling seremonyas, ang pagsisindi ng kandila. Very symbolic po yun. Natapos na ang binyag, bago paalisin ang mga tao, bago paalisin ang bata, nagsisindi ng kandila. Bakit? Bakit? Bakit may kandila sa binyag? Symbolism. Ang batang bininyagan ay ngayon nasa liwanag na, mabubuhay sa liwanag, palalakihin sa liwanag, at pagdating ng araw, tagapagdala ng liwanag saan man siyang dako makarating. Yan ang Kristiyano. Yan ang alagad ni Kristo. So tatlong bagay, binanggit natin. Number 1, ang misyon ni Jesus. Panibaguhin ang buhay natin. Panibaguhin ang mundo. Pangalawa, kailangan mula sa atin. Ang isang bagay ay condition. Isang kondisyon na dapat nandun, ang ating pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pangatlo't huli. So, inaugural nga. Pangatlo't huli, tayong lahat magiging tagapagdala ng Panginoon tungo sa pagbabago ng buhay. Sige, tanungin ang sarili ikaw. Bilang Kristiyano, nakikipagtulungan ka ba sa Panginoon sa kanyang gawain?
Bilang Kristiyano, nakikipagtulungan ka ba kay Jesus para panibaguhin ang buhay ng pamilya mo? Panibaguhin ang buhay ng mga anak at mga apo mo? Panibaguhin ang lipunan? Kung tumutulong ka kay Jesus, may pagsisisi ka ba? Totoong pagsisisi at pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Huling tanong, ramdam mo ba, nakikita mo ba sa sarili mo na ikaw ay tagapagdala ng Panginoon? Ikaw ay tagapagdala ng Panginoon sa iba't ibang dako. Nararamdaman mo ba yon na kahit saan ka makapunta, dala-dala mo si Jesus? Tumayo, sabay-sabay na magpahayag, sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Spiritual na kaisa ng lahat ng taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at sa mga taong mahal sa atin. Ang sagot natin ay, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa simbahang Katolika, ang tanging mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa lagi siyang maging mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap sa pagpapalago ng kabiasnan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga nakatalaga sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap upang ang sangkatauhan ay mabuhay sa pagkakasundo, pagtutulungan at kasaganaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga tinatawagang maging tanging disipulo, nawa maagap silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at bukas palad na magpunyagi sa kanilang bukasyon na may buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, nawa ang kanilang pagtugon sa paanyaya ni Jesus sa isang lalong radikal na pagiging alagad ay kanilang ipaging tagapaghatid ng mabuting balita sa kani-kanilang kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Salamat sa Panginoon sa kaloob mong banal na kasulatan at sa panamatnubay na dulot nito sa amin. Bigyan mo po kami ng biyayang isabuhay ang mensahe nito hanggang sa dulo ng aming buhay. Ikaw na nabuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Tanda ng bawat puso, pagkat
sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Anak na nagmula sa isang tangkay na upas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating alay, kaludat, tanggapin ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang na pagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Papa, ni Jose ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Manahimik tayo sa mandali para muli natin kausapin ang Panginoon at masabi natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, yung mga problema natin dyan. No? Sige, kausapin mo Panginoon. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaamot pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa na San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa biniyag, tayo ngay naging mga anak ng Diyos. Pinuno ng mabubuting bagay ang ating buhay, nagpanibago ang ating buhay dahil pumasok ang pananampalataya, pumasok ang Panginoon sa ating mga buhay. Buong pagpapasalamat, tayo ay sabay-sabay na manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na namatay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pakikinabang, prepare po ang ating komunyon. Sumunod lamang po sa ating mga greeters. Thank you.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Gabayan nawa kayo ng ilaw ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga hakbang sa isang tunay na Kristiyanong pamumuhay. Amen. Tulutan nawa kayo ng Panginoong maging mga kasangkapan ng kapayapaan at tagapagtaguyod ng pagkakaisa sa ating lipunan. Amen. Iligtas nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib at isulong ang inyong mga pagsisikap. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.